May shinare kasi ang aming, sa group chat namin ng EDSA Friday group, ang isa sa miyembro na mukhang malapit na raw mategi si Ngiwi. May mga manifestations na para siyang matitegi. At yan nga po yung sinasabi ko na baka actually hindi ako. May papakita ko sa inyong post mamaya na baka raw kaya minadali ang pagpapadampot at pagpapakidnap kay PRRD sa dahig ay dahil nga mukhang malapit ng matigok ang isang ito. Alright, may mga manifestations na malapit na siyang matigok. So, we will play a video, pero tingnan muna natin yung picture ni Ngiwi kung talaga bang mukha siyang tagumatayon na or naghihingalo na. Ano kaya ang tinitake? Hala, may bigla ako naisip. Actually, nabanggit ko na to sa live ko nung mga nakaraan. Pero sige, later. Ito po kasi ang picture ngayon ni Marcos Jr. sa kanyang parang, siguro may press ko, na interview siya or something. Actually, may picture ang tatay niya na ganito na rin eh. Namamaga na rin. Baka ito ay associated sa kidney, mga kababayan. One thing more, kung ikaw ay talagang lambot na, wala ka ng energy, gumagamit ang iba ng artificial source of energy kasi minsan kulang yung pagkain lang para lumakas ka. Ako, nung ako'y inatake ng severe asthma, mga kababayan, na hindi na ako makatayo sa higaan ko, umabot ako sa ganyan, no? Extreme, I don't know kung anong tinawag doon, na ika-ika ako, mabuti malapit sa ospital yung tinitirhan ko sa Pilipinas. Nalakad ko na kaya mong lakarin ng 5 minutes pero bago ako nakarating ng ospital, kasi nasa likod lang ako ng ospital nakatira. So walking distance, wala pang 5 minutes, baka 2 minutes, nasa ospital ka na. Pero inabot ako ng halos kalahating oras makarating lang sa ospital na yun kasi iika-ika ako. And wala akong kasama, di ba? Nagre-rent ako ng apartment by myself. Malayo naman ang mga magulang ko. Di ba? Nasa Katagalugan ako, sila nasa Kabisayaan. So, wala nakakaalam na baka magulat na Ginoo ko. Salamat Lord talaga. May mga anghel pa talaga sa buhay, no? Na baka mamaya magulat na lang magulang ko, nilalangaw na pala ako dun sa higaan ko, di ba? Nilalanggam na pala ako. Na wala silang kamalay-malay. But nakuha sa prayer, mga kababayan, inatake ako ng severe asthma, nagsama-sama na yun nilagnat ako, nag-take ako ng meds, pero yung meds na yun, merong parang allergic reaction sa akin. Tapos yung mga cosmetics na ginagamit ko, mahilig ako mag-take nun ng female hormone, mga kababayan. Umiinom ako ng hormone para magmukhang girl. Tomboy kasi ako, mga kababayan. So para magmukhang girl, nagtitake ako ng hormones. Sabay-sabay yun, may mga vitamins, di ba, may mga food supplements, may mga hormones. Even yung food na nakakain ko, may allergic reaction pala sa akin, ganyan. Without my knowledge, kasi late ko nang nalaman na ako pala ay may ganon, no? May hyper allergic reaction sa mga, kahit sa pabango, ganyan. Even sa laundry, full fabric conditioner, ganon. Nagsama-sama na. So, namaga ako, nagpantal-pantal, and alam niyo ang ginawa sa akin ng ospital? Ganito, pamamaga ni Kuting, tapos dagdagan niyo ng mga pantal-pantal all over my body. Okay? Ang mukha ko nun magang-maga. Alam niyo ginawa sa akin ng doctor pagdating ko sa ospital? Pinainom lang ako ng steroids. Yung lambot-lambot kong ganon, after an hour, naglalaban na ako. Kasi natambakan na nga ako ng labahin at masamang-masama pakiramdam ko for a week. Alam niyo naman ang power ng steroids, okay? Ang alam ko, tinuturok yan sa kabayo Right? Kung sa karera, kung may karerang kabayo, something. Right? Pinaiinom or tinuturok yan sa kabayo para talagang bonggang-bongga ang strength ng kabayo. Yung stamina, yung energy. So, kung ganito ang pagmumukha, na mukhang marami ka ng mga internal problems, no? Siguro nagfe-fail na yung mga internal organs, maybe one of those is yung iyong kidney, right? So, mamamaga kang talaga. And para magkaroon ka lang ng energy kapag may mga interview ka, laklak ka ngayon ng steroids. Or, pulburon. Kasi nasa itsura nga ni Kuting at ang nagsabi nito, isang geriatrics doctor. Ano ba ang geriatrics, mga kababayan? Ito ay branch ng science na pinag-aaralan yung mga diseases ng mga matatanda. Okay? So I'm gonna show you the definition of geriatrics para at least familiar ang lahat or ma-familiarize kasi hindi naman natin pwedeng i-assume na alam to ng lahat, no? Hindi ganun ang mga teachers na katulad ko
Nai-a-assume mo na alam ng estudyante mo ang lahat ng bagay-bagay. So geriatrics is a branch of medicine that deals with the problems and diseases of old age and the medical care and treatment of aging people. Si Kuting kasi nagkukulay lang yan ng buhok at baby face. Kaya mukha siyang bagets pa, no? At nakikilevel. Nung kampanyahan nga, pilit siyang pinapabata para magmukha silang magjowa ni VP Sara. Kasi yung unit team noon, ang impact sa tao ay para silang magjowa. Si Ma'am Shi noon, jealous na jealous naman. Ay, sa ganda-boga naman ni VP Sara. Nakita niyo na ba si VP Sara in person, mga kababayan? Kahit nung kampanyahan na hagad yan ng itim, di ba? Pero after, pa-play na ba natin yung video para makita yung namamaga? Wait lang. So, yun nga po, yung campaign noon ni Kuting, pilit siyang pinapabata para magmukha silang magjowa ni VP Sara. Kaya jelly noon si Ma'am She Calls. Let's play the video para marinig nyo na at maobserbahan kung talaga bang namamaga at masama ng itsura ni Kuting. Tapos basahin natin yung comment ng isang geriatric doctor. Well, Mr. President, it is an honor. Thank you very much. I had a chance to speak just a few minutes ago to our president, President Trump, who sends his regards to you as well. Thinks very fondly of this great country, is very committed to the alliance that we have, to the friendship that we have, the cooperation that we have, and he and I both want to express the ironclad commitment we have to the Mutual Defense Treaty and to the partnership, economically, militarily, which our staff have worked on diligently for weeks and weeks and months. There is a very real reason why our first trip and our first visit is here to visit you in your great country. But yes, we will be spending time meeting with you and your defense minister and your team, but also meeting with a lot of our troops that are here. Pata natin ng video kasi may shinare yung sa EDSA Friday group. Sandali ha, check ko lang. At yun ang i-play natin. Mas bongga yun. Asan na? Ay, okay, page ni Kitty. Sandali lang ha. Baka makapiright ako ng audio. O sige. May copyright to eh. Pero tingnan natin. Makaka-copyright ako. Basta obserbahan nyo na lang si Kuting. Ay, nasaan? Di ba kita? Ayan. Di ba? Di mo maintindihan kung namamaga, naluluha. Iba na. Ngayon, sabi ng isang geriatric doctor, o whatever, kung ano siya, more than 30 years na akong doctor, sabi ng Gabay sa Kalusugan page ni Dr. Gary C. Pag makita ko ang pasyente more or less, masasabi ko kung may something wrong o may health concern na dapat bigyan ng pansin ito. Sana magpa-executive check-up ang ating mahal na Pangulo. Ang tanong, magpapa-executive check-up ba siya? Magpapa-medical exam ba siya or general check-up or whatever, baka mamaya may makitang something. Ito ang analyzation ng isang political, I think host nga sa media si Ivan Ibiernas. Pasahin ko lang. Muntik pa kami mag-away ni teroristang Mrs. Kaka-analisa kasi malinaw pa sa sikat ng araw na kapag pinaaresto sa ICC si PRRD magkakagulo. So para gawin yun, dapat may magandang rason kasi ano ang benefit or ano ang magandang ibubunga ng move na ito kapalit ng galit ng sambayan. Bakit nila minadali, right? Anong dahilan? Kako, 80 years old na si PRRD, may karamdaman na, diabetic pa raw. Tapos, hindi na naman pwede magpresidente ulit ayon sa Constitution. Kumbaga, aantayin mo na lang mategi yan. So, hindi malaking threat si Pangulong Duterte. Bakit nila minadali? Ano, di ba? Bakit? Bakit nila ini-risk na magalit ang taong bayan? Versus yung impeachment ni Sara na may mas malinaw na strategic value kasi ipapadisqualify mo siya from running for president forever. So dapat kung may mamadaliin man, hindi yung pagpapahuli kay PRRD. Ang dapat nilang madaliin, ang pagpapa-impeach kay VP Sara o pagtanggal sa pwesto para hindi maging threat si VP Sara, right? Sa posisyon. Kasi kung ano't ano man ang mangyayari kay Kuting, si VP Sara ang papalit.
Madaliin na nilang pagtanggal kay VP Sara. Right? Right? Oo, para si Martin na ang pumalit o kaya si Quezzo. Malinaw ang bentahe ng impeachment. So, ang tanong, bakit inuna yung ICC kesa sa impeachment? Kasi lumabas na yung warrant, wala nga raw pong warrant. Maski ICC nga raw ay nagulat sa bilis ng pag-aresto, meaning they expected na magpapalipas muna ng oras bago yung pag-aresto. Kaso minadali. Bakit? Parang natatae kaya nagmamadali. Nagmamadali talaga. May kinalaman kaya yung pamamanas ng mukha? Mapapaisip ka talaga eh. Iyan kaya ang dahilan sa pagmamadali? By comment yun agad sa comment section. Pwede, no? Mukhang malapit ng matigok. Pero hindi rin eh. Kung malapit ng matigok at namamanas na, ang dapat nilang gawin, i-eliminate agad si VP Sara. Para kung mategi man ito, si Martin ang uupo or si Quezzo. Si Quezzo kahit papano ay kayang hawakan ni Ma'am Shi sa liug. Tagahawak nga lang siya ng kupita ni Ma'am Shi, di ba? Si Tamba, kung si Tamba yung pipiliing vice president, ay at least magpinsan. Tama ba? Bakit minadali? Wala namang arrest warrant. Peke nga raw yung pinresent, sabi. Di ba? Wala raw sa page ng Interpol. Actually, may isang interview ng babae, right? Ano pangalan nun? I forgot the name already, but yeah. Siguro gawin natin, kaya lang yung taga Dubai, na kinasuhan, tapos, wala naman siya sa Dubai, nasa Pilipinas na siya. In-interview ng isang, ng isang YouTuber. Parang ginawa daw yon, parang, at least meron na silang, may precedent na or something. Right? May inaresto ng babae, gamit ang Interpol or whatever. Kumbaga, hindi na bago yung ginawa kay PRRD kasi November pa yata last year. Right? Yung pag-aresto doon sa babae. At sa ilan pa na mga kinasuhan daw sa Dubai dahil nga raw, 'di ba? Parang nang scam. Tapos ipapabitbit pa Dubai, ganoon, something. Anyway, ang nakikita ko dito mga kababayan, isa sa reason bukod lang sa pamamaga, pwede. Mukhang malapit na itong mategi, baka minamadali na nga talaga. Pero isa pa mga kababayan sa naisip ko na kaya nila ginawa yun, baka totoo yung para mapagtakpan yung nangyari nga sa LA. Sa isang hotel I think in Beverly Hills, yung may namatay na anak ng isang malaking store sa Pilipinas, right? Nakasama pala yun sa entourage ni babaeng ahas nang pumunta sa LA. Nategi allegedly because of overdose sa pulveron. Para hindi yun pag-usapan, gumawa ng ingay itong pagpapaaresto kay tatay. Kung ano't ano man mga kababayan, worth it ba na mategi bilang karma or bilang gaba? Bilang parusa sa pagpapadala kay tatay sa stress na ibinigay sa pamilya ni Tatay Digong sa ating lahat, worth it ba na mategi ito agad-agad? Or mas magandang buhay siya pero ang dami niyang iindahin and then malagay siya sa kahihiyan at ang buo niyang pamilya, 'di ba? Para maranasan niya ang 'di ba, ang sakit ng paghihiganti ng taong bayan. Kaysa yung matitegi na lang siya and then what? Hindi siya naparusahan. Ay malay natin, hindi pa yung dumiretso sa dagat-dagatang apoy. Baka sa purgatorio, totoo ba ang purgatorio? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.